Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Ako po ang inyong kaibigang si Clara at muli ay malugod ko kayong tinatanggap dito sa ating tahanan ng mga kwento. Ang boses ng pagmamahal. Sabi nila, ang pagsasakripisyo raw ay ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig, lalo na para sa pamilya. Pero paano kung ang lahat ng iyong ibinigay, ang iyong huling sentimo, ang iyong dangal, at maging ang alaala ng iyong mga magulang ay tinumbasan lang ng isang malupit na pagtataksil sa mismong harap ng altar nito ng binat shot. Huwag kang mag-alala, Selena. Mas bagay sa iyo ang singsing na ito kaysa kay Mireya. Hinding-hindi niya malalaman na ninakaw ko lang ang huling alaala ng nanay niya para ibigay sa iyo. Tumigil ang pagtibok ng puso ko. Parang nagyelo ang dugo sa aking mga ugat habang nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng sakristiya ng simbahan ng Binondo. Ang boses na iyon ang boses ni Ramon, ang asawa ko, ang lalaking pinangakuan ko ng buhay at katapatan. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Doon, sa gitna ng amoy ng insenso at katahimikan ng simbahan, nakita ko silang dalawa, ang asawa ko at si Selena, ang babaeng ikakasal sa kuya ko ngayong hapon. Hawak ni Ramon ang kamay ni Selena. At sa daliri ng babaeng iyon, kumikinang ang weeping rose. Ang gintong singsing na may pulang diamante na tanging pamana sa akin ni Mama. Ang singsing na sinabi sa akin ni Ramon na nawala raw sa nakawan sa opisina niya noong nakaraang buwan. Ang ganda nito, Ramon. Thank you. Sobrang practical mo talaga. At least, hindi na natin kailangang bumili ng bago para sa wedding namin ni Andres. Mapapakinabangan pa natin ang allowance na ibinibigay sa atin ni Don Gregorio. Humagikhik si Selena. Ang tawang iyon ay parang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat selula ng aking pagkatao. Ito ba ang kapalit? Para sa kasal na ito, ibinenta ko ang lahat ng alahas ko. Nagtrabaho ako ng lampas sa oras, tinipid ko ang sarili ko para maging perpekto ang araw na ito para kay Kuya Andres. Akala ko, ginagawa ko ito para sa pamilya. Akala ko, ang utang na loob ko sa mga taong nagpalaki sa amin ay dapat suklian ng ganitong klaseng sakripisyo. Ngunit ang singsing na yon, ay hindi lang basta ginto. Iyon ang huling piraso ng katotohanan tungkol sa mga magulang namin na namatay sa isang trahedya. At ngayon, suot ito ng isang babaeng walang ibang ginawa, kundi maliitin ako sa tuwing hindi nakatingin si Kuya. Nanigas ang mga kamay ko sa hawak kong belo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa loob at sampalin silang dalawa hanggang sa magmakaawa sila. Gusto kong sabihin kay Kuya na ang babaeng ihaharap niya sa altar ay isang ahas. Pero biglang bumigat ang aking pakiramdam. Isang malamig na realidad ang pumasok sa isip ko. Bakit may allowance silang natatanggap mula kay Don Gregorio? Si Don Gregorio Vergara, ang taong kumuha sa amin pagkatapos ng aksidente ng mga magulang namin. Ang taong laging nagsasabing, utang namin sa kanya ang aming buhay. I love you, Ramon. Hintayin mo lang, matatapos din itong palabas na ito. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Andres sa guardianship papers, wala na silang magagawa. Hinalikan ni Ramon si Selena, isang halik na puno ng pagtataksil sa gitna ng bahay ng Diyos. Dahan-dahan akong umatras. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang pait ng sarili kong dugo. Hindi ako pwedeng magpadala sa galit ngayon. Kung magwawala ako rito, ako ang magmumulang masama. Ako ang magmumulang baliw sa harap ng lahat ng bisita sa Binondo. Kailangang maging matalino ako. Tulad ng ginto, kailangang dumaan muna ako sa apoy para maging matatag. Inayos ko ang aking buhok at pinahid ang isang butil ng luhang pilit na kumawala. Sa labas, narinig ko na ang malakas na tunog ng kampana ng simbahan. Ang hudyat na magsisimula na ang seremonya. Ang hudyat ng simula ng katapusan nila. Naglakad ako palayo, pabalik sa main door kung saan naghihintay ang mga abay.
Nang makita ako ni Ramon na lumabas mula sa gilid, ngumiti siya sa akin. Yung nangiting akala ko noon ay puno ng pagmamahal, pero ngayon ay kitang-kita ko na ang dumi at panlilin lang. Mireya, sweetheart, nasaan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Magsisimula na ang prosesyon. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Ramdam ko ang pangingilabot sa bawat daliri niya. Gusto kong isuka ang lahat ng pagkaing pagsasaluhan namin mamaya. Tumingin ako sa kanya. Pilit na ibinabalik ang isang matamis, pero malamig na ngiti. Diyan lang sa tabi-tabi, Ramon. May tsinek lang ako. Baka kasi may mga bagay na mawala pa sa atin nang hindi natin namamalayan. Kumunot ang noo niya, bahagyang naguluhan sa sinabi ko. Anong ibig mong sabihin? Bago pa siya makasagot, bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Ang liwanag ng araw ay tumama sa puting gown ni Selena na naghihintay sa dulo. At doon, nakita ko rin si Kuya Andres, nakatayo malapit sa altar. Seryoso ang mukha pero bakas ang kaba. Walang kamalay-malay si Kuya na ang papakasalan niya ay ang sisira sa amin. Wala lang, Ramon. Practical lang ako, gaya ng sabi mo palagi. Tara na, ayaw nating paghintayin ng bride, di ba? Naglakad ako papasok. Bawat hakbang ko sa aisle ay parang isang panunumpa. Hindi ito ang araw ng kasal na pinangarap ko. Ito ang simula ng aking paghihiganti. Habang naglalakad, nahagip ng mata ko si Selena. Nakatalikod siya, pero kitang-kita ko ang pagkislap ng weeping rose sa kanyang kamay na nakahawak sa buke ng bulaklak. Isang pamilyar na amoy ng sigarilyo at mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng insenso. Napalingon ako sa bandang likuran ng mga upuan. Isang matandang lalaki na may hawak na baston ang nakatitig sa akin. Si Don Gregorio. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang agila na nagmamasid sa kanyang biktima. Tumango siya sa akin, isang simpleng galaw na tila ba sinasabing nasa ilalim ko kayo. Pero nagkakamali siya. Nagkakamali silang lahat. Nang makarating ako sa harap, tumayo ako sa tabi ni Kuya Andres. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng sandali. Napansin kong nanginginig siya. Kuya, bulong ko. Sapat lang para siya lang ang makarinig. Bakit, Mireya? May problema ba? Kabadong tanong ni Andres. Tumingin ako ng diretso sa altar, sa krus na nakapako roon. Pagkatapos ay lumingon ako kay Ramon na nasa likuran ko at kay Selena na dahan-dahang naglalakad palapit sa amin. Kuya, huwag kang bibitiw. Kahit anong mangyari pagkatapos ng gabing ito, tandaan mo, tayo lang ang totoong magkadugo. Lalong naguluhan si Andres, pero bago pa siya makapag-react, nakarating na si Selena sa harap namin. Inabot ni Andres ang kamay ni Selena, ang kamay na suot ang nakaw na singsing ng nanay namin. Sa sandaling iyon, isang malakas na kulog ang gumitla sa buong simbahan kahit tirik ang araw sa labas. Mireya, mahinang tawag ni Ramon sa likod ko. Ang boses niya ay may halong banta. Ayusin mo ang sarili mo. Maraming tao ang nakatingin. Humarap ako sa kanila. Ang aking mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa apoy na nagsisimula nang tumupok sa aking takot. Huwag kang mag-alala, Ramon. Maayos na maayos ako. Actually, never akong naging ganito kalinaw mag-isip. Sa kalagitnaan ng seremonya, habang nagpapalitan na sila ng matatamis na salita, isang maliit na bata ang lumapit sa akin at may iniabot na isang lukot na papel. Galing daw sa isang matandang lalaki na nasa labas ng simbahan. Dahan-dahan kong binuksan ang papel habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa I do ni Selena. Ang nakasulat sa papel ay nagpatigil sa hininga ko. Ang dugong dumanak sa kalsada, 20 taon na ang nakalilipas ay hindi pa natutuyo, Mireya. Hanapin mo si Lolo Ben sa eskinita ng mga panday. Naramdaman ko ang titig ni Ramon sa akin. Ano yan? Mahigpit niyang bulong.
habang pilit na nakangiti sa mga bisita. Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay tumitibok na parang tambol ng digmaan. Wala, Ramon. Isang listahan lang ng mga utang na dapat na nating bayaran. Ang ingay ng mga palakpakan at tugtog ng violin sa loob ng Grand Hall sa Binondo ay parang mga karayom na tumutusok sa pandinig ko. Ang lahat ay nakangiti. Ang lahat ay bumabati. Cheers para sa bagong kasal. At syempre, para sa pinakamabait na kapatid at asawa, si Mireya. Sigaw ng isa sa mga business partners ni Don Gregorio. Itinaas ko ang aking baso. Ngumiti ako ng sapat lang para hindi nila mahalata na ang bawat kalamnan sa mukha ko ay nanginginig sa puot. Thank you po. Sobrang deserve ni na Kuya at Selena ang kaligayahang ito. Sagot ko. Lumingon ako sa tabi ko. Si Ramon, ang asawa ko, ay kampanteng nakaupo habang tinitingnan si Selena sa kabilang table. Akala niya siguro ay masyado akong abala sa pag-aasikaso ng mga bisita para mapansin ang bawat nakaw na tingin niya. Sweetheart, uminom ka muna ng mainit na soup. Kanina ka patakbo ng takbo para sa reception na ito, sabi ni Ramon sa isang malambing na tono. Inilapag niya ang isang maliit na mangkok ng arroz caldo sa harap ko. Ang usok nito ay humahalo sa amoy ng mga mamahaling bulaklak sa paligid. Kinuha ko ang kutsara. Humigop ako ng kaunti. Pero ang mainit at malinamnam na sabaw ay naging mapait sa aking dila. Parang lason. Parang ang bawat butil ng kanin ay paalala ng bawat sakripisyong ginawa ko para sa taong ito, na ngayon ay handa akong saksakin sa likod para lang sa pera at sa isang babaeng ahas. Bakit, Mireya? Hindi ba masarap? Ipinagawa ko yan specifically para sa'yo, tanong ni Ramon, habang ang kamay niya ay dahan-dahang humahaplos sa likod ko. Masarap, Ramon. Sobrang sarap. Bulong ko habang nakatitig sa kanya. Kasing sarap ng pakiramdam na alam mong secured na ang lahat. 'Di ba? Wala nang takasan. Sandaling natigilan si Ramon. May dumaang kaba sa kanyang mga mata, pero mabilis din itong napalitan ng pamilyar niyang tawa. You're acting weird today, sweetheart. Siguro dahil lang yan sa pagod. Don't worry, kapag natapos na ang party na ito, makakapag-relax na tayo. At gaya ng plano ni Don Gregorio, aayusin na natin ang guardianship papers para sa tiyemvang nina Kuya Andres. Napahigpit ang hawak ko sa kutsara. Guardianship papers, iyon pala ang tunay nilang habol. Gusto nilang kontrolin ang natitirang ari-arian ng pamilya ko sa pamamagitan ng pagmamanipula kay Kuya Andres gamit si Selena. Sa kabilang mesa, nakita ko si Selena na itinataas ang kanyang kamay para ayusin ang kanyang buhok. Ang diamante ng Weeping Rose ay kuminang, tila ba nang uuyam sa akin. Tumingin siya sa direksyon ko at ngumiti ng nakakaloko. Isang ngiti na nagsasabing, akin na ang lahat ng sayo, Mireya. Excuse me, kukuha lang ako ng tubig. Paalam ko kay Ramon. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Naglakad ako palayo sa mataong hall. Kailangan kong huminga. Kailangan kong ilabas ang galit na sumasakal sa akin. Habang naglalakad ako sa hallway patungo sa restroom, isang waiter ang biglang humarang sa akin. Yumuko siya bilang tanda ng respeto, pero may iniabot siyang isang makapal at lumang brown envelope sa akin. Ma'am Mireya, pinapaabot po ng isang matandang lalaki sa labas. Importante daw po. Sino siya? Tanong ko habang kinukuha ang sobre. Hindi ko po kilala, ma'am. Pero sabi niya, ang anino ng nakaraan ay hindi nawawala hanggat hindi nababayaran ng utang na dugo. Kinilabutan ako. Mabilis na umalis ang waiter bago ko pa siya matanong muli. Pumasok ako sa isang bakanteng opisina sa gilid at nilak ang pinto. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ng sobre. Sa loob, may mga dokumentong madilaw na sa kalumaan. Pero ang mas nakakuha ng atensyon ko ay ang mga litrato. Mga litrato ng isang durog na sasakyan sa gitna ng isang madilim na kalsada. Ang sasakyan ng mga magulang ko. Hinalungkat ko pa ang loob ng sobre. May isang piraso ng papel doon na may sulat kamay. Hindi ito ang sulat ni Lolo Ben na natanggap ko sa simbahan.
Iba ito. Ang aksidente ay hindi aksidente, Mireya. Tingnan mo ang preno sa litrato. Pinutol ang mga yon bago pa sila lumarga. At ang taong nag-utos nito ay ang taong tinatawag mong tagapagligtas. Nanlaki ang mga mata ko. Inilapit ko ang litrato sa aking mukha. Sa gilid ng kalsada, malapit sa nag-aapoy na sasakyan, may isang anino ng lalaki na nakatayo. Malabo ang mukha, pero may hawak siyang isang baston. Isang baston na may ulong hugis agila. Don Gregorio? Bulong ko. Ang pangalan niya ay parang sumpa na lumabas sa bibig ko. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Mireya! Mireya, are you in there? Boses iyon ni Ramon. Bakit mo nilak ang pinto? Buksan mo ito! Mabilis kong itinago ang sobre sa ilalim ng aking gown. Pinilit kong pakalmahin ang aking hininga bago binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Ramon, bakas ang galit at hinala sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito sa dilim? At sino ang kausap mo? Tanong niya habang pilit na sumisilip sa loob ng silid. Wala, Ramon. Sumama lang ang pakiramdam ko. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko. Huwag kang magsinungaling sa akin, Mireya. May nakita akong waiter na lumapit sa'yo kanina. Ano ang ibinigay niya? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang Mireya na kilala niya. Hindi na ako ang babaeng sunod-sunuran at tahimik. Gusto mo talagang malaman, Ramon? Ibinigay lang niya ang report tungkol sa mga nawawalang stocks sa Tiembang. Bakit? Kinakabahan ka ba? Bahagyang lumuwag ang hawak niya, pero hindi pa rin nawawala ang hinala. Stocks? Ako na ang bahala doon. Bumalik na tayo sa loob. Hinahanap ka na ni Don Gregorio. May mahalaga siyang sasabihin tungkol sa guardianship ni Andres. Naglakad kami pabalik sa hall, pero ang bawat hakbang ko ay puno ng determinasyon. Alam ko na ang katotohanan. Ang pamilyang nag-ampon sa amin, ang asawang pinagkatiwalaan ko, lahat sila ay mga mamamatay tao at magnanakaw. Pagbalik namin, nakita ko si Don Gregorio na nakatayo sa tabi ni Kuya Andres at Selena. Hawak niya ang kanyang baston, ang baston na may ulong agila na nakita ko sa litrato. Mireya, hiha, tawag ni Don Gregorio sa isang malambing pero nakakapangilabot na boses. Halika rito. Masyado kang malayo sa pamilya mo. Ngayong kasal na si Andres at Selena, dapat tayong maging mas matatag. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiti na kasing talim ng mga diamanteng ibinenta ko. Opo, Don Gregorio, sobrang matatag. Actually, binabasa ko lang po ang ilang mga lumang record. Nakakamangha pala ang kasaysayan ng pamilya natin, di ba? Sandaling tumigil ang pag-ikot ng baston ni Don Gregorio. Tinitigan niya ako ng matagal. Tila ba sinusubukang basahin ang nasa loob ng isip ko. Ang kasaysayan ay para sa mga taong mahihina, Mireya. Ang mahalaga ay ang hinaharap, sabi niya ng may diin. Lumingon ako kay Kuya Andres. Mukha siyang pagod at tila ba lutang sa saya. Hindi alam ang panganib na nasa paligid niya. Kuya, sabi ko habang hawak ang kamay niya. Gusto ko lang malaman mo, kahit anong mangyari, hinding-hindi ko hahayaang mawala ang sa atin. Tiningnan ako ni Selena ng may halong inis. Mireya, masyado ka namang madrama. Party ito, hindi lamay. Sino ang may sabi na party ito, Selena? Bulong ko sa kanya habang nakatingin sa suot niyang singsing. Para sa akin, simula pa lang ito ng paglilibing sa mga sikretong pilit ninyong itinatago. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong hall. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Anong nangyayari? Sigaw ni Ramon. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Mireya, tumakbo ka na habang may oras pa. Bulong ng isang boses. Isang boses na pamilyar, pero parang galing sa hukay. Nang bumukas ang mga emergency light, wala nang tao sa likod ko. Pero sa sahig, may naiwang isang piraso ng duguang tela. Isang tela na may burda ng pangalan ng tatay ko.
Kuya, gising. Papatayin nila tayo gaya ng ginawa nila kina nanay at tatay. 하야한다자니. Halos mabitawan ni Andres ang baso ng alak na hawak niya. Hinila ko siya ng dambuhala patungo sa madilim na sulok ng garden, malayo sa ingay ng reception, malayo sa mapanuring mga mata ni Ramon at Don Gregorio. Mireya, ano ba? Lasing ka na ba? Bulyaw ni Andres, bakas ang inis sa kanyang mukha. Kasal ko ngayon, Mireya. Huwag mo namang sirain ang gabi namin ni Selena. Ang gabi ninyo? Kuya, ang babaeng pinakasalan mo, suot niya ang weeping rose, ang singsing ni nanay, na ninakaw ni Ramon. Nanginig ang boses ko, inilabas ko ang duguang tela at ang mga litrato mula sa ilalim ng aking gown. Isinampal ko ang mga ito sa dibdib niya. Tingnan mo ito, kuya. Tingnan mo ang preno ng sasakyan ni nanay. Pinutol. At ang aninong yon? Si Don Gregorio yon. Ang taong kinikilala nating tagapagligtas, ang siyang pumatay sa mga magulang natin para makuha ang tiemvang. Nanigas si Andres. Kinuha niya ang litrato. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa ilalim ng madilim na ilaw ng garden. Nakita ko ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo kahit malamig ang simoy ng hangin sa binundo. Hindi magagawa ni Selena ito. Mahal niya ako, Mireya. Baka nagkakamali ka lang ng tingin sa singsing. Pilit na pagtanggi ni Andres, pero ang panginginig ng kanyang kamay ay nagsasabi ng totoo. Kuya, gising! Bakit sa tingin mo binigyan sila ni Don Gregorio ng allowance? Bakit kailangan nilang makuha ang pirma mo sa guardianship papers bukas? Kasi kapag napirmahan mo yon, legal na nilang makukuha ang lahat ng lupain at ang natitirang yaman ng mga tiyan. Pagkatapos noon, itatapon na lang tayo na parang basura. O baka ilibing din gaya ni nanay. Yumuko si Andres, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ramdam ko ang bigat ng utang na loob na binuo sa amin ni Don Gregorio sa loob ng 20 taon, isang tanikala na gawa sa kasinungalingan. Mireya, mahina niyang tawag. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata. Akala ko, tapos na ang paghihirap natin. Akala ko, nakahanap na ako ng pamilya kay Selena. Tayo lang ang pamilya, kuya. Tayong dalawa lang. Bulong ko habang hinahawakan ng kanyang mga kamay. Malamig ang kanyang balat, parang bangkay. Kailangan nating lumaban, pero hindi sa paraang gusto nila. Kailangan nating maging mas matalino. Humarap kami sa altar ng maliit na chapel sa gilid ng garden. Doon, sa harap ng rebulto ng birhen, muling nagdugtong ang aming mga palad. Walang luha dahil ang sakit ay masyado ng malalim para sayak. Anong gagawin natin? Tanong ni Andres. Ang boses niya ay puno na ng determinasyon. Magpanggap tayo. Pirmahan mo ang mga papeles, pero siguraduhin nating may butas. Samantala, hahanapin ko si Lolo Ben. Siya ang nakakaalam kung nasaan ang tunay na titulo ng tiemvang. Sabi ni Don Gregorio, nag-liquidate na ang business ni na tatay dahil sa utang, pero alam nating lahat na Vergara debt ay isang imbento lang. Biglang tumahimik ang paligid. Ang musika sa malayo ay tila naglaho. Kaluskos. Isang tunog ng nabaling sanga ang narinig namin mula sa likuran ng makakapal na halaman ng gumamela. Mabilis kaming lumingon ni Andres. Isang anino ang mabilis na naglakad palayo patungo sa liwanag ng hall. Isang lalaking nakabarong. Ang tindig ay pamilyar na pamilyar. Ramon, bulong ko. Ang kaba ay bumalik ng mas matindi sa dibdib ko. Hindi namin alam kung gaano karami ang narinig niya, kung alam na ba nilang gising na ang mga biktima nila. Mireya, Andres, nariyan lang pala kayo. Boses iyon ni Selena. Lumabas siya mula sa dilim. Suot ang kanyang puting gown na tila ba isang balat ng ahas.
Nakangiti siya, pero ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, mas lalong kuminang ang pulang diamante sa kanyang daliri. Hinahanap na kayo ni Don Gregorio. Magsisimula na ang toast. Bakit ba kayo nagtatago rito sa dilim? Para kayong may pinaplano, ah? Tumingin ako kay Andres. Tumango siya ng bahagya. Isang senyas na handa na siyang pumasok sa laro. Wala, Selena. Sagot ni Andres nang may pilit na ngiti. Nag-uusap lang kami ng kapatid ko tungkol sa guardianship. Excited na akong pirmahan yung bukas para kampante na tayo. Sandaling nanliit ang mga mata ni Selena. Tila ba sinusukat kung nagsasabi si Andres ng totoo. Pagkatapos ay lumapit siya at kumapit sa braso ni Andres. Mabuti naman. Para sa future natin ito, di ba? Lumingon siya sa akin. Mireya, ayusin mo ang mukha mo. Para kang nakakita ng multo. Baka dahil napapaligiran tayo ng mga multo, Selena. Sagot ko habang diretsyong nakatingin sa kanyang singsing. Ang mga multo ng nakaraan, hindi sila natatahimik hanggat hindi sila nakakakuha ng hustisya. Habang naglalakad sila palayo, naiwan akong mag-isa sa dilim. Pero ramdam ko, may nakatitig pa rin sa akin. Sa taas ng balcony, nakita ko si Ramon. Hawak niya ang kanyang cellphone at may kausap siya. Ang tingin niya ay nakapako sa akin. Isang tingin na puno ng panganib. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-type ng message para sa number na ibinigay ni Lolo Ben. Magsisimula na ang apoy. Ihanda ang lahat. Lolo Ben, narito na po ako. Yung anak ni Mateo Chan. Halos mabulag ako sa usok ng hinihinang ginto at amoy ng asupre sa loob ng maliit na talyer sa isang eskinita sa Binondo. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na bumbilya na nakabitin sa kisame. Doon, sa gitna ng mga naglalakihang kagamitan sa pagpapanday, nakaupo ang isang matandang lalaki. Puti na ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay balot ng puting katarata. Mireya, ang boses ng isang tiyan. Hindi ako pwedeng magkamali. Mahina, ngunit seryosong sabi ni Lolo Ben. Hindi siya lumingon, pero tumigil ang kanyang mga kamay sa paghawak sa isang maliit na sipit. Lumapit ako at nagmano sa kanya. Ramdam ko ang gaspang ng kanyang balat, ang balat ng isang taong buong buhay na naglingkod sa apoy at bakal. Salamat at nakarating ka, Hija. Akala ko ay tuluyan na kayong nilamon ng mga Vergara. Wika niya habang dahan-dahang hinahaplos ang aking mukha. Kamukha mo ang nanay mo. Ang lambot ng iyong pisngi. Pero ramdam ko ang tigpero. Ramdam ko ang tigas ng iyong loob. May apoy sa iyong pagkatao, gaya ng tatay mo. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ng luha. Lolo Ben, alam ko na po ang lahat. Ang aksidente. Ang pagnanakaw ni Don Gregorio sa gintong puso. Pero kailangan ko ng higit pa sa hinala. Kailangan ko ng patunay na magpapabagsak sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Lolo Ben. Kinuha niya ang kanyang baston at iginiya ako sa likod ng talyer, kung saan may isang lumang cabinet na gawa sa narra. Binuksan niya ito at inilabas ang isang maliit na kahon na nakabalot sa pelus. Ito ang orihinal na sketch ng The Weeping Rose. Bulong niya. Ang diamanteng suot ng babaeng iyon ay hindi lang hiyas. Iyan ang susi. Sa ilalim ng pulang bato, may nakaukit na maliit na M at C, Mateo at Clara. Isang lihim na marka na tanging ang tatay mo lang ang nakakaalam kung paano gagawin. Hinawakan ko ang lumang papel, ang mga guhit ni tatay, ang bawat kurbada ng ginto. Ay tila ba isang sulat ng pag-ibig para kay nanay. Pero hindi lang yan, Mireya. Pagpapatuloy ni Lolo Ben, ang boses niya ay naging seryoso. Bago namatay ang tatay mo, may iniwan siyang black ledger sa akin. Nakalista doon ang lahat ng mga ilegal na transaksyon ni Don Gregorio gamit ang pangalan ng gintong puso. Pero dahil sa takot ko noong mawala sila, itinago ko yon sa loob ng lumang display case sa mismong tiyembang na hawak na nila ngayon.
Bakit Don Lolo? Tanong ko, kinakabahan. Dahil ang pinakaligtas na taguan ay ang lugar na sa tingin nila ay pag-aari na nila. Sagot niya, ang case na yon ay may double bottom. Tanging ang pamilya Chan lang ang nakakaalam kung paano ito bubuksan. Biglang tumahimik ang paligid. Ang tunog ng mga martilyo sa labas ay tila tumigil. Sniff. Isang pamilyar na amoy ang pumasok sa aking ilong. Ang amoy ng mamahaling tabako at mint, ang amoy ni Ramon. Lolo, may tao sa labas. Bulong ko. Mabilis kong itinago ang sketch sa loob ng aking bag. Ija, dumaan ka sa likod. May maliit na pinto doon na patungo sa estero. Huwag kang lilingon. Utos ni Lolo Ben habang itinatulak ako. Ngunit bago pa ako makahakbang, bumukas ang pintong bakal ng talyer. Isang anino ang humarang sa liwanag ng buwan. Ang aga mo namang bumisita sa Panday, sweetheart. Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo doon si Ramon. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Ang kanyang barong ay bahagyang gusot na at may hawak siyang sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Tila ba isang hayop na nahanap na ang kanyang biktima. Ramon, sabi ko, pilit na pinatatag ang aking boses. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Tumawa siya. Isang tawang walang halong saya. Sinusundan. Hindi, Mireya. Pinoprotektahan lang kita. Baka kasi kung ano-anong kasinungalingan ang ipakain sa'yo ng matandang ito. Lumapit si Ramon kay Lolo Ben at hinawakan ang balikat nito ng mahigpit. Lolo Ben, hindi ka pa rin ba napapagod? Sabi ni Don Gregorio, dapat ay nag-retire ka na sa probinsya. Bakit nandito ka pa sa Binondo at naghahasik ng gulo? Ang katotohanan ay hindi gulo, Ramon. Sagot ni Lolo Ben ng buong tapang. Ang gulo ay ang nakatira sa loob ng kaluluwa mo. Nanliit ang mga mata ni Ramon. Lumingon siya sa akin at inilahad ang kanyang kamay. Akin na ang bag mo, Mireya. Alam kong may kinuha ka sa kanya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Let's be practical. Isang pirasong papel lang yan laban sa kapangyarihan ni Don Gregorio. Umatras ako. Niyakap ang aking bag. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kahit ano, Ramon. Hinding-hindi. Isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa labi ni Ramon. Talaga? Paano kung sabihin ko sa iyo na nasa amin si Andres ngayon? At ang tanging paraan para makauwi siya ng buo ay kung susunod ka sa akin nang walang reklamo? Nanigas ako. Anong ginawa ninyo kay kuya? Wala pa. Sa ngayon, sagot niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Pero depende yan sa'yo. So ano, sasama ka ba sa akin? O gusto mong dito na matapos ang kwento ng pamilya Chan? Sumama ka na sa akin, Mireya. Don't be a hero. It doesn't suit you. Madiin ang pagkakahawak ni Ramon sa braso ko. Ang bawat daliri niya ay parang bakal na bumaon sa aking balat. Tumingin ako kay Lolo Ben na nakatayo lang doon, walang magawa, kundi ang makinig sa tensyon sa paligid. Bitawan mo ako, Ramon. Sasama ako, pero huwag mong sasaktan si Lolo Ben. Matigas kong sabi. Tumawa si Ramon, isang maikling tawa na walang halong emosyon. Bakit ko naman sasaktan ang matandang yan? He's irrelevant. Ang importante ay ikaw at ang pagiging practical mo. Isinakay niya ako sa kotse niya. Tahimik ang buong biyahe pabalik sa mansyon ng mga Bergara. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong tibok ng puso na parang tambol sa gitna ng digmaan. Sa loob ng bag ko, ramdam ko ang bigat ng sketch ni tatay. Iyon na lang ang alas ko. Pagdating namin sa mansyon, sinalubong kami ng malamig na hangin ng aircon at ang nakakasuffocate na amoy ng mamahaling pabango ni Selena. Nakaupo siya sa sofa, umiinom ng wine, habang si Don Gregorio ay nakatayo sa dulo ng hagdan, nakahawak sa kanyang baston. Nandito na pala ang paborito kong manugang, bungad ni Don Gregorio. Ang kanyang boses ay tila isang kuskos ng sandpaper sa kahoy. Mireya, hiha.
Bakit kailangan mo pang magpunta sa maduming lugar na yon? Nasaan si Kuya Andres? Tanong ko, hindi pinapansin ang kanyang pagbati. Lumingon si Don Gregorio kay Ramon. Tumango ito at binuksan ang pinto ng library. Doon, nakita ko si Kuya Andres. Nakasubsob siya sa mesa, tila walang malay. May amoy ng alak sa paligid niya. Kuya! Tatakbo sana ako pero hinarangan ako ni Ramon. Easy, Mireya. Masyado lang napadami ang inom ng kapatid mo dahil sa sobrang saya sa kasal niya. We just need him to sign some final documents para masiguro ang guardianship ng mga properties ninyo habang nasa honeymoon sila ni Selena. Paliwanag ni Don Gregorio habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Guardianship o nakaw? Sigaw ko. Alam ko na ang ginawa ninyo sa mga magulang namin. Alam ko na pinutol ninyo ang preno ng sasakyan nila. Biglang tumahimik ang buong sala. Ibinaba ni Selena ang kanyang baso. Si Don Gregorio naman ay tumigil sa paglakad, pero hindi siya nagulat. Ngumiti pa siya ng tipid. Mireya, hiya. You're being too emotional. Masyado kang maraming naririnig na kwentong kutsero. Ang totoo, kinuha namin kayo dahil wala na kayong matuluyan. We gave you everything. Education, a home, and even a husband, sabi ni Don Gregorio habang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko gamit ang kanyang malamig na kamay. Huwag mong sirain ang lahat ng ito para sa isang lumang kwento. Be practical. Isipin mo ang kapatid mo. Isang pirma lang niya at lahat kayo ay magiging komportable habang buhay. Isang allowance na hindi mo kayang kitain sa buong buhay mo. Allowance? Lumingon ako kay Selena na ngayon ay nakatayo na sa tabi ni Ramon. Iyon ba ang bayad sa pananahimik ninyo? Ang kapalit ng pagtataksil ninyo kay kuya? Lumapit si Selena sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Mireya, grow up. Ang pag-ibig hindi nakakabusog yan. Sa mundong ito, pera at power ang mahalaga. At sa pamilyang ito, si Don Gregorio ang batas. Kinuha ni Ramon ang isang folder mula sa mesa at inilapag sa harap ni Andres na tila tulog na tulog pa rin. Inabutan niya ako ng ballpen. Convince him to sign, Mireya. Kapag ginawa mo yan, kakalimutan namin na pumunta ka kay Lolo Ben. Mabubuhay tayo ng normal. Ako, ikaw, at ang sikreto ninyo. Bulong ni Ramon sa tainga ko. Yumuko ako kay Kuya Andres. Inayos ko ang kanyang gusot na kwelyo. Isang maliit na galaw para maramdaman niya ang presensya ko. Sa sandaling iyon, napansin ko ang isang bagay sa bulsa ng barong ni Kuya. Isang maliit na recorder na nakasilip ng bahagya. Hindi lasing si Kuya. Nagpapanggap lang siya. Sige, gagawin ko, sabi ko ng mahina. Kinuha ko ang folder at dahan-dahang binuksan. Pero hindi lang guardianship papers ang nandoon. Nakita ko ang isang pangalan sa ilalim ng isa pang dokumento. Isang pangalang hindi ko inaasahan. Isagani. Sino si Isagani? Tanong ko, hindi napigilan ng sarili. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Don Gregorio. Nawala ang kanyang mapanuring ngiti. Ang kanyang hawak sa baston ay humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Saan mo narinig ang pangalang yan? Tanong ni Don Gregorio. Ang boses niya ay naging isang banta. Bago pa ako makasagot, biglang gumalaw si Kuya Andres. Hinawakan niya ang kamay ko nang mahigpit sa ilalim ng mesa. Huwag mong pipirmahan, Mireya. Bulong ni Andres. Ang kanyang boses ay malinaw at walang bakas ng pagkalasing. Cliffhanger. Biglang bumukas ang main door ng mansion. Isang lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok, pero hindi ito mukhang isang ordinaryong raid. Tumingin ang pulis kay Don Gregorio at nag-salute. Don Gregorio, may problema po tayo sa Binondo. May nakakita sa inyo sa eskinita ni Lolo Ben kanina. Anong problema sa Binondo, officer? Maayos naming iniwan ang lugar na yon. Malamig ang boses ni Don Gregorio. Hindi siya natitinag. Pero si Selena, napansin kong bahagyang nanginig ang kamay na hawak ang baso ng wine.
May nag-report po na may narinig na putok sa loob ng talyer ni Lolo Ben Don Gregorio. Sagot ng pulis habang nakatingin ng matalim sa amin ni Andres. At may nakakita raw po sa sasakyan ni Sir Ramon na mabilis na umalis sa lugar. Kailangan nating gawa ng paraan ito bago pa makarating sa presinto. Tumingin si Ramon sa akin. Pagkatapos ay kay Don Gregorio. Isang palitan ng tingin na puno ng lihim. Don't worry, officer. My wife and I were just visiting an old family friend. Regalo lang para sa kasal ni Andres. Walang gulo. Sinungaling! Sigaw ko. Pilit na kumakawala sa hawak ni Ramon. Kuya, narinig mo yon? Binaril nila si Lolo Ben. Tumayo na ng tuluyan si Andres. Wala na ang acting ng isang lasing. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Selena, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Don Gregorio. Selena, totoo ba ito? Mahinang tanong ni Andres, pero may banta sa bawat salita. Alam mo ba ang mga pinaggagawa ng pamilyang ito? Alam mo ba ang nangyari sa mga magulang namin? Tumawa si Selena. Isang maikli, matalim, at nakakainsultong tawa. Inilapag niya ang kanyang baso at humakbang palapit kay Andres. Inayos niya ang kwelyo ng barong ni Andres, pero ang haplos niya ay tila isang ahas na pumupulupot. Andres, my dear, huwag kang ngang maging bata. Isang hampas lupa lang ang matandang yon. Bakit mo ba siya inaalala? Isipin mo ang sarili mo. Isipin mo ang future natin, sabi ni Selena sa isang mapang-uyam na tono. Sabi nga ni Don Gregorio, be practical. Ano ba ang mapapala nyo sa paghahalongkat ng nakaraan? Patay na ang mga magulang nyo. Kahit anong gawin nyo, hindi na sila babalik. Pero ang tiembang, ang lupa, ang lahat ng pinaghirapan nila, iyon ang buhay nila, Selena. Sigaw ni Andres. Ay naku, Andres, masyado kang idealista, gaya ng kapatid mong makwento. Iritableng sagot ni Selena. Lumingon siya sa akin at tinitigan ako mula ulo hanggang paa. At ikaw, Mireya, huwag mo ngang gamitin ang hiya card sa amin. Isang ampon ka lang na pinalaki sa grasya ni Don Gregorio. Mula ka sa mahirap, Mireya. Isang mitya lang ng kandila ang halaga mo rito. At yung nanay mo? Baka nga masaya pa siyang namatay kaysa makita kang ganito ka-failure. Nanigas ang buong katawan ko. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa aking pagkatao. Anong sabi mo tungkol kay nanay? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa matinding galit. Sabi ko, swerte na rin siya dahil hindi niya nakitang naging pulubi ang mga anak niya. Uyam ni Selena. Actually, dapat nga magpasalamat kayo kay Don Gregorio dahil hindi niya kayo hinayaang mabulok sa kalsada gaya ng mga magulang ninyo. Masyado kayong mataas mangarap para sa mga taong walang pinag-aralan ang pinagmulan. Bago pa man makapagsalita si Selena ng susunod na insulto. Tsak! Isang malakas na sampal ang bumasag sa katahimikan ng library. Napalingon ang lahat. Napahawak si Selena sa kanyang pisngi. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Si Andres? Ang laging mahinahon at mapagmahal kong Kuya Andres ay nakatayo sa harap niya. Ang kamay ay nakataas pa rin. Hinding-hindi mo lalaitin ang nanay namin sa harap ko, Selena. Madiin na sabi ni Andres. Ang boses niya ay galing sa kailaliman ng kanyang galit. Ngayon ko lang na-realize, hindi lang si Ramon ang traidor dito. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Andres, how dare you? Sigaw ni Don Gregorio. Itinatuktok ang kanyang baston sa sahig. Officer, ilabas ang mga yan. Ipakita mo sa kanila kung sino ang may-ari ng bahay na ito. Mabilis na lumapit ang pulis at hinawakan ang braso ni Andres. Si Ramon naman ay lalong hinigpitan ng hawak sa akin. Wait! Sigaw ni Selena habang hinihimas ang kanyang namumulang pisngi. Ngumiti siya ng nakakatakot. Huwag niyo silang ilabas ng ganoon lang. Andres, gusto mong malaman ang totoo? Sige, ibibigay ko sa'yo. Hindi lang ako basta asawa mo. Don Gregorio is my biological father. At yung allowance na sinasabi nyo,
Iyon ang mana ko sa pagkamatay ng mga magulang nyo. Parang gumuho ang langit sa narinig ko. Si Selena, anak ni Don Gregorio? Kaya huwag mo akong sampalin, Andres. Dahil sa bahay na ito, aso lang kita na pinapakain ko ng tirang pagkain. Dagdag pa ni Selena habang dahan-dahang lumalapit sa akin. At ikaw, Mireya, ang sketch na tinatago mo sa bag, akin na yan. Ngayon din. Cliffhanger. Habang pilit na kinukuha ni Selena ang bag ko, biglang tumunog ang intercom sa gate ng mansion. Isang boses ng babae ang naririnig ng lahat. Seryoso at malamig. Don Gregorio, narito po si Isagani. At hindi siya natutuwa sa ginagawa niyo sa mga anak ni Mateo Chan. Nabitawan ni Don Gregorio ang kanyang baston. Ang tunog ng kahoy na tumama sa sahig ay parang hudyat ng pagbagsak ng isang kaharian. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng yabang, ngayon ay kasing puti na ng papel. Isagani? Impossible! He's dead, sabi ni Ramon. Matagal na siyang wala. Pabulong na, sabi ni Don Gregorio. Pero bakas ang panginginig sa boses niya. Ninong, I made sure of it. 20 years ago pa siya nawala sa listahan. Depensa ni Ramon. Pero kahit siya ay napatingin sa pinto nang may halong kaba, bumukas ang malaking pinto ng library pero hindi isang lalaki ang pumasok. Isang babaeng nakasuot ng itim na terno, maikli ang buhok at may hawak na briefcase. Ang kanyang mga mata ay matalas, parang kayang hiwain ang anumang kasinungalingan sa loob ng kwarto. Good evening, Don Gregorio. I am Attorney Elena, representing the interests of Mr. Isagani, the sole survivor and witness of the Binondo jewelry heist 20 years ago. Malamig na banyaga ng babae. At hindi po siya natutuwa na ang mga anak ni Mateo Chan ay ginagapos niyo sa ganitong klaseng guardianship. Huwag niyo akong takutin ng mga pangalang yan, sigaw ni Selena habang pilit na itinatago ang kamay niyang suot ang weeping rose. Wala kayong evidence at pulis ang kaharap niyo, so you better leave. Tumingin ang abogado sa pulis na hawak si Andres. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa labi nito. Officer, I hope you're aware that aiding in a forced signing of documents is a serious crime. At ang tawag sa labas, hindi lang yon Isagani. Iyon ay ang National Bureau of Investigation. Biglang binitawan ng pulis ang braso ni Andres. Umatras siya ng dahan-dahan, tila gustong maglaho sa pader. Ramon, gawin mo ang paraan. Ilabas mo sila rito. Utos ni Don Gregorio. Habang hinahabol ang kanyang hininga, hinigpitan ni Ramon ang hawak sa akin. Ang kuko niya ay bumaon na sa balat ko. Mireya, sumama ka sa akin. Huwag kang makikinig sa kanila. This is just a setup. Ang setup ay ang buhay na ibinigay niyo sa amin, Ramon. Sagot ko. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para sikaran ng paa niya. Sa gulat niya, nabitawan niya ako. Tumakbo ako patungo kay Andres. Nagyakap kaming dalawa, isang pader ng magkakapatid, laban sa mga lobo. Ati, nasaan ang Black Ledger? Sigaw ni Andres. Sabi ni Lolo Ben, nandoon ang lahat ng proof. Nasa loob yon ng lumang display case sa gintong puso, Mr. Chan, sagot ng abogado. But we have a problem. Don Gregorio's men are already there to destroy it. We have to get there first. No one is going anywhere, sigaw ni Don Gregorio. Kinuha niya ang isang maliit na remote sa kanyang bulsa at pinindot ito. Isang malakas na alarm ang tumunog sa buong mansyon. Security! Lock down the perimeter. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Selena na mabilis na tumatakbo patungo sa likod na pinto. Hawak ang kanyang gown. Alam kong pupunta siya sa gintong puso. Gusto niyang unahan kami para sirain ang huling ebidensya. Andres, ang sketch. Inabot ko kay kuya ang papel mula sa bag ko. Ito ang blueprint. May lihim na lock ang display case na yan na tanging ang pattern ng sketch na ito ang makakapagbukas. Go with the attorney. Ako na ang bahala rito. Anong ibig mong sabihin, Mireya? Hindi kita iiwan.
sabi ni Andres. Practical, di ba? Ngumiti ako ng mapait habang tinitingnan si Ramon na papalapit na muli sa amin. Kailangan silang madistract para makalabas kayo. I will hold them here. Alam kong hindi nila ako sasaktan hanggat hindi nila nakukuha ang guardianship signature ko. Mireya, no! Kuya, please! Kuya, para kay nanay at tatay. Tuluyan nang pumasok ang mga security guard sa gitna ng gulo na gawa ni Andres at ng abogado na makalusot sa bintana ng library patungo sa garden. Naiwan akong mag-isa. Hinarap ang 3 tao na itinuring kong pamilya pero naging mamatay tao sa huli. Lumapit si Ramon sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng puot. You've crossed the line, Mireya. Akala ko ba mahal mo ako? Mahal kita noon, Ramon. Pero ang taong minahal ko ay isang ilusyon lang na nilikha ni Don Gregorio. Sagot ko habang dahan-dahang umaatras patungo sa mesa kung nasaan ang mga alahas ni Selena. Biglang hinablot ni Ramon ang aking leeg. Give me the real signature, Mireya. Ngayon din, o hinding-hindi na makakarating ang kapatid mo sa Binondo. Golden moment. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang malamig na ginto ng Weeping Rose sketch na tila ba nagniningning sa isip ko. Naalala ko ang sinabi ni Lolo Ben. Ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy. Handa na akong masunog, makuha lang ang katarungan. Cliffhanger. Habang sinasakal ako ni Ramon, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng library. Isang tama ng bala ang bumasag sa antigong vase sa tabi ni Don Gregorio. Let her go, Ramon, o ang susunod na bala ay tatama na sa puso mo. Ang boses na yon, hindi iyon si Andres. Iyon ay ang boses ng isang lalaking matagal na naming hindi naririnig. Isang lalaking may malaking peklat sa mukha na nakatayo sa may bintana. Si Isagani. Bitiwan mo siya, Ramon. Sabi ko, bitiwan mo siya. Ang boses ni Isagani ay parang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakasakal sa akin ni Ramon. Napaluhod ako sa sahig, humihingal, habang pilit na hinahabol ang aking hininga. Isagani, paano? Imposible ito. Nauutal na, sabi ni Don Gregorio. Napahawak siya sa mesa para hindi matumba. Ang matikas niyang tindig ay biglang naglaho. Napalitan ng hitsura ng isang matandang takot na takot sa multo ng kanyang nakaraan. Akala mo ba sapat na ang apoy para burahin ang katotohanan, Gregorio? Humakbang si Isagani papasok sa liwanag. Ang malaking peklat sa kanyang mukha, mula sa sunog 20 taon na, ang nakalilipas, ay tila isang mapa ng kanyang paghihirap. Nakaligtas ako, at sa loob ng 2 dekada, hinintay ko ang araw na ito. Ang araw na pananagutin kita sa pagpatay kay Mateo at Clara Chan. Wala kang ebidensya. Isang hamak na apprentice ka lang. Sigaw ni Don Gregorio. Pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad. Ang ebidensya ay wala rito. Alam nating lahat na nandoon iyon sa gintong puso. Lumingon sa akin si Isagani. Ang kanyang mga mata ay lumambot ng bahagya. Mireya, higa. Tumakbo ka na. Sumunod ka kay Andres. Ang mga tao ko ang nagbabantay sa labas, pero kailangan nyo ng bilis. Si Selena, papunta na siya doon. Hindi siya aalis. Sigaw ni Ramon. Susubukan sana niyang sunggaban muli ang braso ko, pero isang bala ang tumama sa sahig. Ilang pulgada lang ang layo sa sapatos niya. Subukan mo muli, Ramon, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalakad kailanman. Banta ni Isagani. Tumayo ako ng mabilis. Hindi ko na inisip ang sakit ng aking leeg. Isagani, salamat. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa amin. Utang ko ito sa tatay mo, Mireya. Ngayon, takbo. Tumakbo ako palabas ng library. Tinatahak ang madilim na hallway ng mansyon na dati ay itinuring kong tahanan. Ang bawat portrait ni Don Gregorio sa dingding ay tila ba sumusumpa sa akin, pero hindi na ako natatakot. Ang hiya na itinanim nila sa isip ko ay napalitan na ng nag-aalab na katarungan. Paglabas ko sa gate,
isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ko. "Ma'am Mireya, sakay na po!" Sigaw ng driver ni Isagani. Habang mabilis na binabaybay ang daan patungo sa Binondo, hindi mawala sa isip ko si Kuya Andres. Mag-isa siyang haharap sa gintong puso. At nandoon si Selena, ang babaeng alam ang bawat pasikot-sikot ng aming emosyon. Nang makarating kami sa tapat ng Tiemvang, nakita kong bukas ang pintong bakal. May mga anino sa loob. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Pumasok ako ng dahan-dahan. Ang mga glass case ay basag na. Sa dulo ng silid, malapit sa lumang altar ng pamilya Chan, nakita ko si Andres. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking display case na gawa sa narra. Pero hindi siya nag-iisa. Nakatutok ang isang maliit na baril sa likod ni Andres. Hawak ito ni Selena habang ang isa niyang kamay ay pilit na binubuksan ang ilalim ng case gamit ang isang martilyo. "Ibigay mo sa akin ang sketch, Andres. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa isang lumang notebook." Sigaw ni Selena. Ang boses niya ay puno ng desperasyon. "Hindi ko ibibigay ito sa'yo, Selena. Kahit patayin mo pa ako." Kalmadong sagot ni Andres, pero ramdam ko ang panginginig sa kanyang boses. "Selena, itigil mo yan!" Sigaw ko habang lumalapit. Lumingon sa akin si Selena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Nandito na pala ang bida. Mireya, tingnan mo ang kuya mo. Isang maling galaw ko lang, magiging mitya na siya ng kandila." Alam ko na ang totoo, Selena. Anak ka ni Don Gregorio. Kaya mo ba ito ginagawa? Para sa mana mo? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit. Sinusubukang kuhanin ang atensyon niya palayo kay Andres. "Mana? Hindi lang ito tungkol sa pera, Mireya. Tungkol ito sa pagkilala. Buong buhay ko, itinago ako ni Don Gregorio dahil anak lang ako sa labas. Ang tanging paraan para tanggapin niya ako bilang tunay na Vergara ay kung mabubura ko ang lahat ng bakas ng mga tiyan." Sa sandaling iyon, napansin ko ang isang bagay. Ang display case sa harap nila ay nagsimulang gumalaw. Ang pattern ng Weeping Rose sketch na hawak ni Andres ay nagsimulang mag-react sa magnetikong lock na nakatago sa ilalim ng kahoy. Clack! Isang lihim na drawer ang bumukas sa ilalim ng case. Doon, nakasilip ang isang itim na notebook na may mga ukit na ginto. Ang Black Ledger. Ayan na siya. Susubukan sana itong hablutin ni Selena, pero mabilis siyang tinulak ni Andres. Nagpambuno ang dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na tiemvang. "Kuya!" Sigaw ko. Cliffhanger. Napaupo si Andres sa sahig. Hawak ang kanyang balikat na dugo ang duguan. Si Selena naman ay nakatayo sa tapat niya. Ang baril ay nakatutok na ngayon sa ulo ni Andres, habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa Black Ledger. "Mireya, ibigay mo sa akin ang Weeping Rose na suot mo o tatapusin ko na ang kuya mo ngayon din." Sigaw ni Selena habang dahan-dahang kinakasa ang baril. "Ibigay mo na, Mireya. Huwag mo nang hintaying magkalat ang utak ng kuya mo sa sahig na ito." Ang boses ni Selena ay matinis, puno ng desperasyon at baliw na ambisyon. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang ang dulo ng baril ay nakabaon sa sentido ni Kuya Andres. Hawak-hawak niya ang dugo ang Black Ledger sa kabilang kamay. "Selena, please, huwag mong saktan si Kuya." Pakiusap ko. Dahan-dahan kong kinuha ang singsing mula sa bulsa ko. Ang Weeping Rose, ang pulang diamante nito, ay tila lumuluharin sa ilalim ng malamig na liwanag ng tiemvang. "Mireya, wag," ungol ni Andres. Namumutla na siya dahil ba sa dugong nawawala sa kanyang balikat, pero ang kanyang tingin ay nananatiling matatag. "Wag mong ibigay sa kanya ang huling alaala ni nanay." "Shut up, Andres! Wala ka nang say dito!" Sigaw ni Selena. Lumingon siya sa akin. "Throw it! Itapon mo rito sa paanan ko." Ibinato ko ang singsing. Habang gumugulong ang ginto sa sahig,
Lumingon si Selena para sundan ito ng tingin. Iyon ang pagkakataong hinihintay ko. Kuya Dapa. Mabilis kong hinablot ang isang mabigat na timbangan ng ginto sa tabi ko at ibinato ito ng buong lakas kay Selena. Tumama ito sa kanyang braso, dahilan para mabitawan niya ang baril. Bang! Pumutok ang baril pero tumama lang ito sa kisame. Mabilis na sinunggaban ni Andres ang binti ni Selena sa kabila ng kanyang sugat. Nagpambuno silang dalawa. Hinablot ko ang black ledger mula sa kamay ni Selena. Mireya, takbo! Dalhin mo yan kay Isagani. Sigaw ni Andres. Hindi kita iiwan dito, kuya. Biglang humarurot ang isang sasakyan sa labas. Pumasok si Ramon, kasama ang dalawang armadong security guard. Hinablot ni Ramon si Selena at itinayo ito. Ramon, ang ledger. Na kay Mireya. Turo ni Selena habang hingal na hingal. Tumingin sa akin si Ramon. Ang mukha niya ay walang bahid ng pagsisisi. Tila ba isa lang akong sagabal sa kanyang promosyon. Mireya, last chance. Give me that book and I'll make sure your brother gets to the hospital. Otherwise, dito na kayo mamamatay pareho. Niyakap ko ang ledger sa dibdib ko. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Hinding-hindi nyo na muling makukuha ito, Ramon. Ang katarungan para sa pamilya Chan ay hindi na mabibili ng kahit magkano. Kill them. Simpleng utos ni Ramon sa mga guards. Ngunit bago pa sila makaputok, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas. Ang asul at pulang ilaw ay bumalot sa buong gusali. Damn it! Tara na, Selena. Don Gregorio is waiting at the gala. We need to dispose of everything before the NBI gets to the ballroom. Hila ni Ramon kay Selena palabas ng back exit. Naiwan kami ni Kuya Andres sa gitna ng wasak na timbang. Mabilis akong lumapit sa kanya at ginamit ang panyo ko para pigilin ang pagdaloy ng dugo sa kanyang balikat. Kuya, kailangan nating magmadali. Doon sila pupunta sa gala. Doon sa pagdiriwang ni Don Gregorio. Sabi ko habang nanginginig ang boses. Pumunta ka na, Mireya. Sabi ni Andres, pilit nang ngumingiti. Dalhin mo ang katotohanan doon. Ako na ang bahala rito sa mga pulis. Isagani is coming. Pero kuya, go Mireya, isuot mo ang weeping rose. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng corona na yan. This is not just for us, it's for Mama and Papa. Isang oras matapos ang gulo, nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa loob ng comfort room ng Manila Hotel. Ang suot kong gown ay may bahid ng dugo sa laylayan, pero tinakpan ko ito ng isang mamahaling shawl na iniwan ni Attorney Elena para sa akin. Isinuot ko ang weeping rose sa aking daliri. Ang pulang bato ay nagniningning na parang apoy sa gitna ng kadiliman. Paglabas ko, narinig ko ang malakas na palakpakan mula sa Grand Ballroom, ang Gala of Gold para sa ika-50 anibersaryo ng Vergara Group of Companies. Nakita ko si Don Gregorio sa entablado. Suot ang kanyang tuxedo, nakatayo ng matuwid na tila ba isang banal na tao. Sa tabi niya ay si Selena na nakapagpalit na ng damit at mukhang walang nangyaring gulo kanina. At si Ramon na nakatayo sa gilid bilang right-hand man. Sa gabing ito, tinatanggap ko ang parangal na ito hindi para sa akin, kundi para sa integridad ng industriya ng sining at alahas sa bansa. Simula ni Don Gregorio sa kanyang speech. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Humakbang ako papasok sa gitna ng aisle. Ang lahat ng mata ng mga elite ng Binondo at mga negosyante ay napalingon sa akin. Ang tunog ng aking heels sa marmol na sahig ay parang hudyat ng kamatayan para sa mga nakatayo sa entablado. Integridad? Sigaw ko. Ang boses ko ay umaling-aungaw sa buong ballroom. Paano mo nasasabi ang salitang, "Yan, Don Gregorio," habang ang kamay mo ay puno ng dugo ng mga taong pinagnakawan mo? Natigilan ng musika. Nabitawan ni Don Gregorio ang kanyang trophy. Nanlaki ang mga mata ni Selena at Ramon. Mireya, anong kabaliwan ito? Security, ilabas ang babaeng ito. Sigaw ni Don Gregorio
Pilit na itinatago ang kaba. Huwag kayong lalapit. Itinaas ko ang aking kamay na suot. Ang weeping rose. Ang mga spotlight ay automatikong tumama sa singsing. Kilala niyo ang hiyas na ito, hindi ba? Ang hiyas na sinabi ni Don Gregorio na nawala sa sunog 20 taon na ang nakalilipas. Narito ang ebidensya ng inyong pagnanakaw at pagpatay. Inilabas ko ang black ledger at itinaas ito para makita ng lahat ng mga mamamahayag at cameramen sa harap. Ito ang listahan ng mga buhay na sinira nyo. Narito ang pirma ni Mateo Chan bago nyo siya pinaslang. Golden moment. Habang nagkakagulo ang mga tao, tiningnan ko ng diretso si Ramon. Ang lalaking pinangakuan ko ng buhay. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, hindi dahil sa mawawala ako sa kanya, kundi dahil alam niyang tapos na ang kanyang karera sa kapangyarihan. Wala akong naramdamang awa, kundi isang malalim na kalayaan. Cliffhanger. Biglang sumigaw si Selena at hinablot ang isang wine glass. Binasag ito at itinutok sa leeg ni Don Gregorio mismo. Huwag kayong lalapit. Papa, ibigay mo sa akin ang access sa offshore accounts ngayon din o isasama kita sa impyerno. Sigaw ni Selena. Ang tunay na ahas ay tinuka na ang kanyang sariling ama sa harap ng buong mundo. Bitiwan mo ang baso, Selena. Mapapatay mo ang sarili mong ama. Sigaw ni Ramon, pero hindi siya makalapit dahil sa takot na baka tuluyan ng madiin ang matulis na bubog sa leeg ni Don Gregorio. Ang buong ballroom ay balot ng nakakabinging katahimikan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagre-record ng bawat segundo ng paghuhukom na ito. Ang Gala of Gold ay naging gala ng kahihiyan. Ama? Hindi ko siya ama. Halinging ni Selena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa baliw na tawa. Isa lang siyang matandang sakim na ginamit ako para bantayan ang mga tiyan. Kung babagsak ang imperyong ito, hindi ako papayag na maging pulubi gaya ni Mireya. Ibigay mo ang password, Gregorio, ngayon din. Dugo ang dahan-dahang gumuhit sa puting kwelyo ni Don Gregorio. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang makapangyarihang negosyante. Isa na lang siyang matandang hirap huminga at talo sa sariling laro. Hija, huwag. Nauutal na, sabi ni Don Gregorio. Wala nang hija-hija ngayon. Humakbang ako palapit. Hawak ko ng mahigpit ang black ledger. Selena, itigil mo na yan. Kahit makuha mo pa ang lahat ng pera sa mundo, hinding-hindi mo mabibili ang hiya na kinain na ng buong pamilya niyo ngayon. Look around you. The whole world knows who the Vergara family really is. Kasalanan mo ito, Mireya. Kasalanan mo. Sigaw ni Selena. Itinutok niya ang baso sa akin. Iyon ang pagkakataong hinihintay ng mga awtoridad. NBI, huwag kayong gagalaw. Bumukas ang mga pintong gilid at pumasok si Isagani, kasama ang isang grupo ng mga armadong agent. Mabilis nilang pinalibutan ng entablado. Sa isang iglap, nasunggaban ng isang agent ang braso ni Selena at napatalsik ang baso. Let go of me. Bitawan niyo ako. Hiyaw ni Selena habang pilit na pinadapa sa sahig. Ang kanyang mamahaling gown ay naging gusot at madumi. Simbolo ng kanyang mabilis na pagbagsak. Si Don Gregorio naman ay napaluhod, hawak ang kanyang leeg, habang ang mga flash ng kamera ay nakatutok sa kanyang pagkatalo. Lumingon ako sa gilid. Nakita ko si Ramon na dahan-dahang umaatras, sinusubukang makalusot sa gitna ng nagkakagulong mga bisita. Ramon, tawag ko. Natigilan siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at pagsisisi. Pero alam ko na hindi ito para sa akin, kundi para sa sarili niyang kapakanan. Mireya, sweetheart. Lumapit siya ng kaunti. Pilit na nag-aamo ang kanyang boses. Alam mo naman, na napilitan lang ako. 'Di ba? Si Don Gregorio. Tinakot niya ako. Pero ikaw ang mahal ko.
Maayos pa natin ito. Isipin mo ang utang na loob natin sa isa't isa bilang mag-asawa. Ngumiti ako. Isang ngiting puno ng kalayaan at tapang. Utang na loob, Ramon. Ang tanging utang na meron tayo ay ang utang mo sa batas. At ang tungkol sa pagiging mag-asawa natin, it ended the moment you put my mother's ring on that woman's finger. Inilahad ko ang aking kamay sa mga pulis na papalapit sa kanya. Dalahin niyo na siya. Kasama siya sa lahat ng pandaraya sa gintong puso. Mireya, mag-isip ka. You need me. Sigaw ni Ramon habang pinipigilan ng kanyang mga kamay at nilalagyan ng posas. Hinding-hindi ka makakasurvive ng mag-isa. Actually, Ramon, sabi ko habang tinitingnan ang whipping rose sa aking daliri. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, ngayon lang ako totoong nabuhay. Paglipas ng ilang oras, sa labas ng Manila Hotel, sumikat na ang unang sinag ng araw. Ang lamig ng umaga ay humahalo sa amoy ng dagat mula sa Manila Bay. Nakita ko si Kuya Andres na bumaba mula sa isang ambulansya. May benda ang balikat pero nakatayo ng tuwid. Sa tabi niya ay si Isagani. Kuya! Tumakbo ako at niyakap siya ng mahigpit. Mireya, nagawa natin. Bulong ni Andres. Ang boses niya ay basag sa emosyon. Malinis na ang pangalan ni nanay at tatay. Oo, kuya. Wala na ang mga tanikala. Sagot ko. Tumingin sa amin si Isagani. Mateo would be very proud of you both. Ang gintong puso ay babalik na sa inyong mga kamay. Pero ang tanong, ano ang gagawin niyo sa imperyong ito? Tumingin ako sa malayo, sa direksyon ng Binondo, kung saan nagsimula ang lahat. Naalala ko ang pawis ni tatay, ang tawa ni nanay, at ang bawat diamanteng hinubog ng kanilang pagmamahal. Hindi ko na gustong bumuo ng imperyo, Isagani. Sabi ko nang may kapayapaan sa aking puso. Gusto kong bumalik sa eskinita ng mga panday. Gusto kong buksan muli ang talyer ni Lolo Ben. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ginto ang huhubugin namin. Tuturuan namin ang mga kababaihang gaya ko. Iyong mga inakalang wala ng pag-asa na ang bawat isa sa atin ay isang hiyas na dumaan man sa apoy ay muling magniningning. Golden moment. Inalis ko ang whipping rose sa aking daliri at inabot ito kay Isagani. Itago mo muna ito sa vault ng NBI bilang ebidensya hanggang sa matapos ang kaso. Hindi ko na kailangang isuot ito para maalala ang mga magulang ko. Ang pagmamahal nila ay nakaukit na sa puso ko. At iyon ang tunay na kayamanan na hinding-hindi mananakaw ni Don Gregorio. Naglakad kaming magkapatid palayo sa hotel, magkahawak kamay, habang ang anino ng nakaraan ay dahan-dahang natutunaw sa liwanag ng bagong umaga. Wala nang takot, wala nang sikreto, tanging ang malayang tibok ng aming mga puso. Likas na sa amin sa Binondo ang amoy ng kalsada pagkatapos ng ulan, halo ng basang semento, usok, at ang bango ng bagong luto na siyopao sa kanto. Pero dito sa loob ng aming muling binuksang talyer, ang nangingibabaw ay ang amoy ng nagniningas na uling at ang matamis na amoy ng pandan. 1 taon na ang lumipas. Hawak ko ang isang maliit na pait. Dahan-dahang inuukit ang disenyo ng isang sampagita sa isang gintong palawit. Hindi ito kasing garbo ng whipping rose, pero bawat kurbada nito ay gawa ng sarili kong mga kamay. Sa tabi ko, nakaupo ang 2 babae, sina Maria at Elena. Pareho silang galing sa mahihirap na sitwasyon, mga biktima ng pang-aabuso na ngayon ay tinuturuan ko ng sining ng pagpapanday. Ma'am Mireya, ganito po ba ang tamang pagpapakinis? Tanong ni Maria. Ngumiti ako at hinawakan ng kanyang kamay para itama ang anggulo. Dahan-dahan lang, Maria. Ang ginto, parang buhay lang yan. Kailangan ng tamang init para lumambot, pero kailangan ng matatag na kamay para hindi mabali. Bumukas ang pinto at pumasok si Kuya Andres. Wala na ang benda sa kanyang balikat,
at mas maaliwalas na ang kanyang mukha. May dala siyang kape at ilang dokumento. Mireya, tapos na ang huling hearing kanina. Balita ni Kuya. Naupo siya sa tabi ko. Final na ang verdict. Si Don Gregorio at Ramon ay mananatili sa loob ng mahabang panahon. Si Selena naman, inilipat sa isang mental facility dahil sa kanyang kondisyon. Huminga ako ng malalim. Walang saya na humaplos sa puso ko nang marinig ko ang balitang iyon. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Napatawad mo na ba sila, Kuya? Tanong ko. Tumingin si Andres sa aming lumang display case kung nasaan ang Black Ledger na ngayon ay nakadisplay na bilang bahagi ng kasaysayan ng pamilya Chan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kakalimutan natin ang ginawa nila, Mireya. Sagot ni Andres. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil hindi ko gustong bitbitin ang bigat ng galit nila sa aking kinabukasan. We chose to move on. At iyon ang pinakamalaking panalo natin. Tumango ako. Tama si Kuya. Ang tunay na katarungan ay hindi lang ang pagkukulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa kulungan ng puot. Kinuha ko ang Weeping Rose na nasa loob ng isang maliit na velvet box sa mesa ko. Isinuot ko ito sa aking daliri, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Hindi na ito simbolo ng pagnanakaw o sikreto. Ito na ang aking gabay. Sabi nila, ang ginto ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Bulong ko habang pinagmamasdan ang pulang diamante. Pero nagkakamali sila. Ang katotohanan, ang integridad, at ang pamilyang hindi katatalikuran. Iyon ang tunay na kayamanan. Lumapit sa akin si Lolo Ben na ngayon ay masigla na muli at nagsisilbing consultant namin sa talyer. Hija, may customer sa labas. Naghahanap ng singsing para sa kanyang engagement. Sabi ko, dito lang siya makakahanap ng alahas na may kaluluwa. Tumayo ako, inayos ang aking apron, at tiningnan ang aking refleksyon sa salamin. Wala na ang Mireya, natakot at sunod-sunuran. Ang nakikita ko na ngayon ay isang babaeng hinubog ng pagsubok, nagniningning sa sarili niyang liwanag. Tara na, Kuya. Marami pa tayong gagawing kwento. Aya ko kay Andres. Naglakad kami palabas ng talyer, sinalubong ang maliwanag na sikat ng araw sa Binondo. Ang gintong puso ay hindi lang isang pangalan ng tindahan. Ito ang tibok ng aming bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa, katarungan, at pagmamahal na hinding-hindi na muling magagapos ng anumang kasinungalingan. Mga minamahal kong taga-subaybay, dito po nagtatapos ang kwento ni Mireya at ng pamilya Chan. Sana ay nag-iwan ito ng aral sa inyong mga puso na kahit gaano pa kadilim ang inyong pinagdadaanan, laging tandaan na ang bawat isa sa atin ay parang ginto. Maaari tayong dumaan sa apoy. Maaari tayong pukpukin ng tadhana. Pero sa huli, ang ating tunay na halaga ay nagniningning pa rin. Ang katarungan ay maaaring matagal dumating. Pero ang katotohanan ay laging makakahanap ng daan para lumabas. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Muli, ako po ang inyong lingkod, si Clara. Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa ating tahanan ng mga kwento, ang boses ng pagmamahal. Maraming salamat po at naway mapuno ang inyong mga puso ng kapayapaan. Sa bawat kislap ng gintong aming hinuhubog, naroon ang patunay na ang pinakamagandang hiyas ay ang isang kaluluwang nahanap na ang daan pabalik sa kanyang tunay na tahanan. Bago tuluyang magpaalam ang boses na ito, nais kong magpasalamat ng buong puso sa inyong lahat na nanatili hanggang sa huling sandali. Salamat sa pagsama sa akin sa bawat pighati at tagumpay ni Mireya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa eksena sa loob ng simbahan ng Binondo. Ang sandaling nakita ni Mireya ang singsing ng kanyang ina sa kamay ng iba. Ang sakit ng pagtataksil na yon
ay parang sugat na ayaw maghilom. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Inspirasyon ko rito ang katatagan ng maraming kababaihan sa ating paligid na patuloy na bumabangon kahit paulit-ulit na dinudurog ng tadhana. Ang bawat salitang inyong narinig ay nagmula sa mga tunay na karanasan ng pagsisikap at pananampalataya. Nais kong itanim sa inyong mga puso ang mensahe ng pag-asa tulad ng isang maliit na mitya ng kandila sa gitna ng bagyo. Ang ating pagkatao ay mas lalong kikinang kung tayo ay marunong lumaban para sa tama at maniwala sa kapangyarihan ng pagpatawad. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng nakaraan upang makita ang liwanag ng bagong umaga. Subalit, bago tayo tuluyang maghiwalay, may isang tanong na nais kong iwan sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mireya, kaya niyo rin bang patawarin ang taong naging dahilan ng inyong matinding pagdurusa? May puwang pa ba ang pag-ibig sa gitna ng napakalaking kasinungalingan? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa aming comment section. Ang bawat kuro-kuro ninyo ay mahalaga sa akin. Huwag niyo ring kalimutang i-like, i-share ang video na ito, at mag-subscribe upang patuloy tayong magkasama sa bawat paglalakbay ng puso. Ang kwentong ito ay pinamagatang Tanikala ng Kasinungalingan. Ang kwentong ito ay pag-aari ng Boses ng Pagmamahal. Ang inyong tagapagsalaysay, si Clara.